Madam. Madam Ivan. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, nandito tayo sa Baguio City, Camp at kasalukuyan kaming inuulan. At inaarawan. Biglaan lang itong lakad namin actually. Kagabi lang kami nakapag-decide na pumunta dito dahil For me, I believe walang bigla na lakad. Lahat yan pinaplano. Huwag kang mag-direct sa mga hindi natin na-invite. Shoutout, Darla! Shoutout Mama Jobet! in-invite ko si Darla. Ayun, hindi na pwede. Ikaw, Ben, hindi na natin malayo. At saka may ano pa siya, Mm. isa buhok. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay all about friendship. Pinakauna, ano ba sa inyo, ano ba yung tanong? Hindi ko kasi sarili kong vlog, hindi ko alam kung anong pag-uusapan. Ito ang nag-suggest, ano mo? Bakit ako sabihin, inaano ko na naman yung friendship. Then, napagano'n namin na kasi walang maisip si Madam Ivan, sayang naman, pauwi na lang kami, naambon na kami dito. Ang pag-uusapan natin is about friendship. Tinurit ko lang sinabi. No, friendship ang topic namin kasi friendship is one of the parang kailangan natin on our life. Kasi bukod sa family natin, dapat meron tayong other person na pinagkakatiwalaan na hindi natin ma-share sa family natin. Like mga personal problem na hindi natin kayang i-open sa family kasi we are not ready para ikwento yung sa kanila. So meron tayong matatawag na kaibigan. So yun ang purpose. Ang karamihan talaga ng mga Pinoy, hindi naman talaga tayo nag-open up yung sa parents. Pero merong gano'n na nag-open up sa mga family nila. Pero karamihan natin talaga, comfortable tayo mag-share ng mga struggle natin in life, mga problema, sa mga kaibigan natin. Kaya naman sobrang halaga talaga na meron kang matatandalan, matatawag na kaibigan. And with that, doon na tayo sa unang tanong. Paano mo masasabing totoo ang isang tao sa'yo? Na totoong kaibigan mo? Based lang to sa mga na-experience ko before. Yung totoong kaibigan, kahit hindi kayo mag-usap ng matagal, kahit hindi kayo magkita ng taon man yan, pag nagkita kayo, magkaibigan kayo. At ito ang tatandaan ninyo, ang tunay na kaibigan, kapag wala ka, halimbawa sa isang grupo, wala ka doon, hindi nila kayo pag-uusapan. Hindi sila magbabadmouth anything about you. Kasi yun yung tunay na pagkakaibigan eh. I mean, if you want to say something, say it into my face. Ikaw, Emma. Same. Actually, mahalaga yung ganun, yung mayroon kang friends na pag wala ka sa, klaro dito sa usapan natin, ipagtatanggol ka kapag may sinasabing masama sa'yo. Kasi dun pa lang, malalaman mo nang may care siya sa'yo kung anong mararamdaman mo pag nalaman mo yung ganun. So, we need that kind of friend in life kasi madaming mga traidor ngayon. And I experienced that. Outside BNT punyeta kayo. Ako naman, nasasabi kong totoo yung friendship or totoo yung isang kaibigan kapag nahahawakan mo siya. Kasi pag tumagos ka, baka di mo siya, baka naligaw lang siya. Hindi, ako feel ko, masasabi kong totoong kaibigan siya. Pag hindi kanya, pag hindi True, kanya agree. jojowain. Hindi kanya hayaang makitang lugmok. Yung parang, kumbaga parang, Ate Risa, paulit nga ng sagot mo. Kaya ka muna. Siguro ako, na-pick up ko lang yung word ni Ayena, yung lugmok. I think yung totoong kaibigan, sasamahan at dadamayan ka even at your lowest point. Ayun. Hindi Ba't di mo ka- naman sinabi kanina, ayun yung sagot ko eh. Yun. Sagot Hindi mo kasi ano patuloy. tayo, nalapatin tayo. ang totoong kaibigan, yun nga, even at your lowest point, sasamahan at dadamayan At ka. saka, yung kaibigan yan, kung totoo silang kaibigan, alam nila na kahit hindi ka magsalita, may pinagdadaanan ka. Yeah. Pag nakagilid ka lang, lugmok, lulaling. Na may something sa kaibigan mo kasi ganun na kayo magkakilala sa isa't Oo. isa. I love you Ganun so much, nakakilala Ate yung Risa. isa't isa. Pero na ano ko doon kasi may mga kaibigan ako ngayon na hindi ko sinasabi kung ano yung totoong problema ko pero alam na nila agad. Na ano ka doon, I like that. And feel ko din yung totoong kaibigan, sila din yung mapagsasabihan natin ng sekreto at hindi magbubunyag ng sekreto natin. Sila yung talagang mag-aano, no? Actually, sila yung magkikip nung Sila yung Yung magiging kahit safe place mo. yung hindi magiging, kahit hindi kayo okay, meron kayong misunderstanding. At the end of the day, kahit anong Magkaibigan. mangyari, iisipin niya pa din yung
pinagsamahan nyo and hindi niya sasabihin lahat ng secret na shinare mo nung panahong magkaibigan kayo. Kasi Yeah. I believe, shinare mo yun sa kaibigan mo kasi they trust you and they, parang iniisip nila na ikaw yung magiging trusted person nila. So, kapag shinare mo kasi yun sa iba, ang mapipil betray yung kaibigan mo na yun. And yun yung nagiging saddest part sa friendship pag nag-friendship break up. So going to that statement, have you ever had an encounter na meron Yes. kayong friend na Yes. pinagkatiwalaan nyo ng sobra, binunyag nyo sa kanila yung mga secret nyo, at in the end, binulgar yun sa iba? Ako meron, personally, kilala niya yun eh, mga friends Ah, ko yeah, before. Pinost pa si Emma. Pinost ko sila. Anong naramdaman mo? Nalungkot ako actually kasi I don't find any reason na pwede nilang gawin yun sa akin kasi I believe wala akong ginawang masama sa kanila and I think I give them my genuine and purest love sa friendship na meron kami pero di ko malaman kung ba't nila ako ginanon. Tsaka Pero- regardless kung may ginawa ka mang kasalanan sa kanila, hindi para sa kanila, hindi nila kwento para i-share yun. At kung totoosin, meron silang mga kunento sa akin malala, hindi ko naman kinalat. Correct. Ikaw, Len, have you had that kind of friend? Yeah. Iniyakan mo ang kondo. Ayun na lang. Yes, meron Hindi na. na yun. Nagkaroon na, Ah. hindi ko na lang siya kasi mga private na tao sila. So, Ibahin ko naman yung kwento ko kay Aye. Ikaw, Aye, are you going to be that kind of person or friend na ibubulgar mo yung secret niya while na hindi kayo naging okay? For me, madaldal kasi yung Ayun. Diyos mo. Pero eto guys, hindi ko yon nilalabas sa ibang tao. Ilalabas ko yon sa circle of friends lang din namin. Pero hindi ko sinasabi yung sikreto mo. Yung kaya may sikreto ka. Yung sikreto mo nung nakaraan, yung chumuma, Ay, may sikreto ka talaga na sikreto. Hindi ko yung sasabihin. Pero parang mas chinichismis ko kasi yung mga nakikita ko sa'yo na mali. Parang yon. Parang hindi naman. Na parang malayo. Pero yung sikreto, hindi ko naman sinasabi. May sinasabi ba akong sikreto sa'yo? Yung kunyari, secret mo. Wala, hindi. Hindi ako. nag-reflect ako ngayon. Parang hindi rin ako yung ganong klase ng kaibigan na pag hindi kami okay, na may mga resibo ako, may mga pero feeling ko hindi ako aabot sa point na na ako yung maglalabas. Not unless i-provoke ako. Kunyari, pinovoke mo ko and then kailangan kong maglabas ng feeling ko, pero parang maraming beses ko parang pag-iisipan. Kasi hindi naman, I think kahit na hindi na kami okay, ko pa rin, mangingibabaw pa rin siguro sa akin yung respeto. pero once Ay, provoked okay. ka, Oh, yun lang, pag pinovoke mo ko, isasabihin mo? depende pa rin talaga. Depende sa sikreto. Kung gaano Oo. ka personal, kung gaano ka bigat yung sikreto. Kasi feeling ko hindi naman ako ganun ang tao. Parang hindi naman, hindi siguro, hindi rin ako agay. Parang I think mapag-uusapan sa circle of friends, pero to expose that in public, parang I don't think na I can go that low. Sa Ano akin, lang ni-notes ako naman pa. yung akin Ha? Tarantado. Ako pala, parang chismosa lang ako. Hindi ko siya chinichismis sa ibang tao. Like, chinichismis ko siya sa mga taong alam kong mas kunyari, pag may pangit kay Emma, ganun, tapos hindi ko kayang sabihin ko kay Madam, tapos si Madam na mag-ano sa'yo. Parang ganun. Pero yung sekreto, hindi pala. Hindi ako No, let's not say na hindi kayo public figure, hindi kayo influencer, hindi kayo content creator. So, nasa private circle kayo, ikukwento mo yung sasabihin mo, yung sikreto. Hindi. Regardless, hindi ko sinasabing ilalabas nyo sa public or iko-content nyo about it. Isasabihin nyo sa ibang tao. Kasi, kaya shinare sa'yo yung sikreto na yun dahil komportable yung tao sa'yo na malay mo sa'yo lang shinare yung sikreto na yun. But if kahit nasa same circle of friends kayo, ikaw, sa'yo lang talaga shinare yun. Share mo yung sikreto niya. Like for example, kami ni Madam, share ni Madam sa'yo. Yung parang ganon. Hindi. Kahit Ako magkakaibigan tayo. Hindi. Pag meron talaga tayong usapan na, Oo. sa'yo ko lang to sinabi huwag mo na muna sabihin sa iba. Yun ikikip ko talaga yun. Kahit kunyari mas close ko si Madam, tapos ang nagsabi sa akin, hindi ko masyadong close, hindi ko talaga sasabihin kahit kay Madam. Hanggang kailan mo ikikip yung secret? Hanggat siya na yung mag-open. Sige, oo nga nasabi. Kunyari, arap-arapan ko, sinabi sa kanya. Mhm. Ganon. Okay. Pero Eh, pag may- hinuhuli lang ako, kasi minsan magaling manghuli to eh. May mga friends ako actually na nag-open up sila sa akin. Medyo sensitive kasi yung may mga medyo sensitive talaga yung topic. And yun, it's not my story to tell. Sabi lang nila kasi they needed someone na mapagsabihan. Kasi siguro napupuno na sila and gusto nila ng may mapag-share ng nararamdaman nila. So ako, hindi po para ikwento yun sa iba. Kahit na, lalo na sobrang sensitive ng mga topic na ino-open up sa akin minsan.
topic naman tayo, tayo about friendship. What your, deal breaker pagdating sa friendship? Ano yung deal breaker? Parang limitation Oo. natin, di ba? Sa friendship. Pag ginawa na sa'yo, Oo. ayun na yung... Ano Yan yung, yung ano mo. Okay. parang, Ito yung yun break. enough. Parang, Na pag ginawa na to sa akin, ayoko na, wala na. Ako kasi madali akong mag-cut ng tao sa buhay ko. Once na may ginawa ka sa akin, kahit isang beses lang, okay na, tapos na ako doon. And Ano yun? wait lang, syempre ito nga. Kayo na nga lang dito, nakakaurat eh. At nag-i-start na nga ako ng story time ko eh. Ang toxic nung nasa harapan ko. For example, pinaka-best example ko nga dyan is yung mga... Baka mapanood nila to. Nakasama natin yun. Ako yung mga friends ko ng senior high. Kasi nga, ang ginagawa nila sa akin, parang gusto nilang palabasin, ili-left out nila ako. Parang nagpo-post sila ng picture naming lahat, tas gusto nilang i-crop yung mukha ko. Ganon, tas ang nakalagay, pwede bang ulitin to, tas i-crop yung isa. Ganon, ginanon nila ako. Tapos, lahat sila, yung mga circle ko na yun, nagsihaha sa picture na yun. Tas ang explain nila sa akin, tinatawanan lang daw nila yung post, pero wala lang daw yun sa kanila. Guni-guni nila yung naramdaman ko na nagtawanan sila, hindi man lang nila ako pinagtanggol. Knowing na, okay naman kami ng ibang friends ko. Ang hindi ko magets kung bakit gagano nila ako. So pag na-feel kong unappreciated, I'm letting go yung friendship. And kahit gaano ko pa ka-close, wala na akong balikan, bala kayo. Dead man, kahit walang kaibigan. what your deal breaker? Yung pinag-usapan natin kanina na kapag may sinabi ako sa'yo, and then nakarating sa akin na yung, parang kasi alam mo may mga sikreto ka talaga na sinishare lang sa piling tao. So kapag nakalabas yun, alam mo kung sino ang sisisihin. So kapag yun yung parang kapag shinare mo ang mga bagay na hindi mo dapat shinare kasi pinagkatiwala ko yung information na yun. Yun yung parang deal breaker sa akin na hindi ko na, parang okay lang. Okay na ako. Parang okay na ako na kahit hindi naman sa magkaaway, pero feeling ko hindi ko na ulit pagkakatiwalaan yung tao na yun. So, sa akin madali para sa akin mag-cut off ng tao sa buhay ko. Lalo na kung hindi na nagbibigay ng positivity, ng happiness sa akin, kina-cut off ko sila. Okay lang ako doon. I mean, move on and then find someone new. Ako naman, kabaliktaran naman ako ni Emma tsaka ni Ate Risa. Ako, hirap naman ako mag-cut off. Parang feel ko kasi, kung sino na yung mga parang nahihirapan na ako maghanap ng bagong kaibigan. Masyado kang People pleaser attached. ka kasi. Oo. Masyado kang attached. Parang kung May sino yung mga sentimental, naging kaibigan ko, sila na talaga. Mm-mm. Parang nahihirapan talaga ako. Kahit gano man kapangit yung mga pinagdaanan namin, isang sorry lang, okay na ako. Tapos kahit wala nga sorry, magpansinan lang kami, okay na ako eh. Kasi mas naiisip ko talaga na kaibigan ko to, hindi ko na to siya ulit mahahanap. Pero alam mo yun, marirealize mo din pala na meron ka din talaga palang hangganan. Kasi akala ko hindi ko to mafe-feel na parang magka-cut off ako. Na Self-respect kasi sa sarili yun. Pero may na-cut off ka ng kaibigan before? Oo. As in, wala na kayong communication at wala na. Ito na yung nasabi ko talaga na ayoko na siya maging kaibigan. Nung ginawa niya na akong masama, knowing na alam namin yung totoo. Parang ganon. Okay. Parang may senaryo kasi kami na alam namin kung ano talaga yung nangyari. Tapos ang pinapalabas niya, ako yung masama. Yung kahit alam niyang wala akong ginawa. Na parang baka yun yung deal breaker ko pala. Yung parang ipipilit akong maging masama kahit alam mo yung totoo. Na alam nating dalawa yung totoong nangyari. Sa feel ko, ayun na yung deal breaker ko pala. Dati akala ko wala. Kasi akala ko kahit anong gawin sa akin, Okay lang, tatanggapin. Oo. Tatanggapin mo lang. magkausap lang tayo, okay na ako ulit. Pero ngayon parang, doon ko nasabi na ayaw na kita maging kaibigan, natatakot na ako ulit maging kaibigan. Pero may follow-up ako. Naniniwala ka ba na ang isang pagkakaibigan, once na nagkaroon na ng lamat, naniniwala ka ba na maibabalik pa kayo sa dati? Sa tingin mo? Ako naranasan ko na yun dati. Na parang yung sobrang away na talaga, na feel ko talaga hindi na bababalik sa dati. Pero parang it takes time pala. Na parang, lalo na yung parang sa BNT. Yung BNT kasi, yun yung talagang kaibigan ko simula bata pa ako. So, sila yung kasama ko sa hirap at ginhawa. Isa sila sa mga nakasaksi ng growth ko, ganon. So, parang kahit anong nangyari sa amin, nung nagkasama lang kami, tapos konting time lang na magkakasama kami, parang ganun pa rin pala kami ulit. Nakakala ko hindi na mababalik. Kala ko magkakailangan na nga tayo. Ito nga, kala ko hindi ko na ito magiging kaklose ulit. Yung mayayakap-yakap ulit. Kasi nag-away kami. Tapos parang,
Nung nagkapansinan kami, wala. Parang mga ilang linggo lang, naging basta hindi tayo nagpasin sa BNT House na dyan sa Cavite. Hindi kita kaaway. Pero, Hindi tayo nagpansinan. parang after nagkaaway kayo, nagkita kayo, nagyakapan kayo, naging okay kayo. But did you ever talk about the problems in the past? Ako nangyari sa akin yung 50K. Siyempre, nilalang din ang mga nakakasama ko. Although ako kasi, combination ako ng sa inyo. Madali ako makahanap ng kaibigan. Palang kaibigan kasi talaga ako. Naturally, kahit mga kapitbahay ko, mga driver or ano, madali kong maging palagayan ng loob. Sobrang ano mo yun yung talent ko siguro sa buhay, maging palang kaibigan. Pero, madali rin ako mag-cut off, kagaya ni Emma. Once na you did something wrong to me, hindi ako mahihirap ang i-let go ka or wag ka nang pansinin kasi ba't may papansinin kung alam kong toxicity lang ang dala mo sa buhay ko. Pero yun nga, going back to the 50K ko, yun nga, sobrang gulo nun, I had to let go, nag-sorry ako, pero it took year bago ulit kami nagkita-kita. And honestly speaking, akala ko talaga hindi na magiging okay yung relationship ko with BNT. Pero nung nagkita-kita kami sa mausoleo ni Lloyd, actually hindi na namin napag-usapan yan. Walang yung hinimay-himay namin, what went wrong, bakit umabot na ganon. Parang in an instant, nung inalabit ako ni Joven, parang alam kong okay na kami. Parang ready na, na it took a year, pero yung year na yon na we were apart, parang we were silently healing na pala. Parang nagkakaroon na ng healing na pag nagkita kayo ulit, dun yung okay na kami, parang we can be friends again. Although, for sure naman, kahit nila Joven, lahat kami, hindi naman wall, pero parang may certain may certain precaution na siguro sa friendship namin. And that's okay, kasi we are rebuilding our friendship naman. And Pero going back sa previous question ko, sa tingin nyo, yung lamat na nagkaroon kayo before, naibalik yon? I mean, nahil yun? ako on my part ako on my part, honestly speaking, kasi hiningi ko naman yun ng sorry sa kanila, hiningi ko ng sorry kay Lord, and parang pinatawad ko na rin kasi ang sarili ko. So, the moment na nagkita-kita kami, parang I was whole again, parang hindi na ako yung broken na kung sino ako, few years ago. So, feeling ko, wala na yung lamat. Parang, I feel like, buo na ulit yung puso ko to make friends with them. About, si Emma? Ayoko Feeling makisali ko lang sa kanila, no? to- Hindi ko alam bakit tumawad sila sa ganung away, laro. I mean, ano yung point, ano mo doon, nakapag ba yung friendship pagka nagkaroon na kayo ng For me, no, hindi naman babalik sa side ko. Kasi nga, once I cut you off na sa life ko, no turning back. What if pagkita kayo? Like, face to face, pagkita kayo? Meron akong friends na kinat-off ko na still, pinapansin ako. Nag-ano sila, miss you, ganyan. Okay lang. Sasabihin ko lang wala, hi lang, ganun. Pero, hindi na para ng effort na, I miss you din, ganyan. Kasi once it's done, it's done. So, to end this parang medyo mahaba-haba na rin naman. So, I would like to ask everyone, kung anong klaseng kaibigan ka, how far you would go as a friend? Anong klaseng kaibigan ka? I would give everything for my friend. Kahit anong ginagawa ko. Noong mga panahon, pag may mga panahon na tatawag ka sa akin, magchat ka sa akin at kailangan mo ng kailangan mo ng tulong, anything, lahat, kahit anong ginagawa ko, isi-set aside ko yun para sa kaibigan ko. Parang ganun. Ganun ako. All out naman ako maging kaibigan. Pero may mga boundaries din. May mga boundaries din na parang pag feeling ko, parang lagi ka na lang din, wait, baka kasi mali din yung parang behavior or yung attitude na yung parang lagi mong binibilang pag ikaw yung lagi nagbibigay tapos feeling mo wala ka namang bumabalik, parang wala namang bumabalik sa'yo or hindi naman napapalitan yung mga binibigay ko. Parang ngayon ko lang na-realize actually, baka mamaya toxic yung ganong behavior na binibilang mo. Ano sa tingin mo? Parang ikaw, as a friend, like for example, si Madam nag-chat sa akin, kailangan ko ng tulong. Tapos tutulong ako. And then later on, pag ako naman yung kailangan ko ng tulong kay Madam, hours or sometimes madalas hindi to. Totohanan pala to. Hindi pa naman ganun kalalim. Ba't yung in-example mo? Pwede namang yan. Kalalim ang friendship natin para Pero what if nga kung ganun, hindi mutual ng pagkakaibigan natin, ano yung gusto mong maramdaman ko? Do you think that's normal to feel I understand you. Kasi ganun din ako sa friends ko. Like, I will give everything. Once you need me, you need support, anything, I will help you.
Tas minsan, kapag ako na yung may problem, tas mararamdaman ko parang walang willing mag-exert ng effort na kaya kong gawin sa kanila. Parang maki-question ko yung self ko na, kino-consider ba nila ako the way I consider Or them? worth it ba yung binibigay mong effort sa kanila kasi hindi mo natatanggap? I don't know ha. Seriously, totoong tanong. Hindi ko kasi alam kung toxic yung behavior na yun, na tama bang nag-expect ka ng same way, yung parang nag-expect ka ng kaparehong level ng effort na binibigay mo sa kaibigan mo. Siguro, I would like to hear your thoughts in the comment section kasi Ako ako nagbabasa. I have an opinion about that. I would be that kind of friend na hindi ko bibilangin kung ano yung mga naibigay ko sa friend ko. Kasi I gave it, kumbaga, ng ula. No, not really sumbat. Ay, Not, hindi yun nga, not pero really sumbat. hindi It's ako just that magbibilang. Hindi, feeling ko, Parang Worth it mapapatanong ka ba? sa sarili mo na bakit pag ako na, yun na sa ganun sitwasyon, bakit hindi niya ako kayang bigyan ng... No, ano yun, normal Or reaction yun. O, normal reaction ng tao yun na magkaroon ka ng ganong thought. Pero kasi, magkakaiba rin kasi tayo. The way you perceive things, magkakaiba talaga tayo. O ako lang to ha. Hindi ako magagalit or maano kung if ever lang na kung ako naman ang nangailangan. Siguro malulungkot ako pero hindi ako magdidwell sa thought na yun na ay kailangan tulungan din nila ako kasi magkakaiba naman tayo. Hindi naman tayo team ng capability or capacity na kunyari pag tumulong ka, kailangan tumulong nila. O what if wala pala ako maitutulong pero yung presence ko lang ang meron ako. Diba? even the presence itself, malaking tulong na yun. I mean, maramdaman ka lang ng tao, ng kaibigan mo na nandun ka para sa kanya. Malaking tulong na yun. Pero what if nga, hindi mo nga nakukuha yung same level ng effort na binibigay mo doon sa kaibigan mo. Kasi at one point, mapapatanong ka talaga sa sarili mo, worth it ba na kaibiganin ko pa yung taong to or ibigay ko, ganun pa rin ba yung effort na ibibigay ko sa taong to kung hindi ko naman natatanggap yung same na effort? If that's the case, I think the best thing to do is ilayo mo yung sarili mo. Kasi nagkakaroon ka na ng ganong thought hindi na siya. Oo, hindi na siya healthy. So, kung may ganong mga thought ka na, I think the best way is to, distance yourself. Oo. Para hindi na ma-entertain ng utak mo yung mga ganong thought. Kasi hindi rin siya magiging healthy. Kasi lagi mo na iisipin na, ay, bakit ako lang lagi ang ganito, Nag-effort, oo, diba? ganyan. Hayaan mo na lang muna sila. Para wala ka nang iisipin ganong ikaw. And Ikaw, sa anong friend? story na yan, kaya din siguro madaling mag-cut off sa akin kasi I know to myself na I will give everything, I will do anything. Kaya pag okay na ako. Ako yung klase ng kaibigan na kung ano yung kaya kong ibibigay ko. Kung ano yung kaya kong i-offer para sa kanya, para matulungan ko siya, ibibigay ko. Kasi ako, hindi din ako perfectong kaibigan. May mga talaga ako, mga matitinding flaws na minsan, bubaytok ako, hindi ako makasabay sa mga trip, minsan mainitin yung ulo ko, hindi ako nakakaintindi. Pero alam ko din sa sarili ko na kung ano yung kaya kong i-offer na feel ko makakatulong sa'yo or makakapagpasaya sa'yo, feel ko ibibigay ko siya. Ako yung ganong klase ng kaibigan. Kaya nano rin ako sa tanong din ni Ate Risa. Kasi pag kunyari, may mga kaibigan kasi ako na todo talaga sa akin tumulong. Pero yung nabibigay ko lang is yung kaya ko lang talagang ibigay. Pero alam ko talagang, kunyari, ang dami nagsasabi sa akin, ano ba yan? Ay, lahat na lang na nakikilala mo, nagiging vlogger. Ganon, katulad nila Cha, nila Darla, nila Janine. Kasi feel ko, ayun lang yung kaya kong itulong sa kanila kasi hindi ko sila kayang bigyan ng pera. Yung parang ganon. Kaya parang ang kaya ko lang itulong sa kanila, yung knowledge ko about sa vlogging. Yun, ano magsasabi sa akin, gagawa mo lang kasi silang vlogger. Parang ganon akong klase na kaibigan. Kung ano yung kaya kong ibigay para sa'yo, ibibigay ko. Ako yung ganun din. Ako yung tipo ng friend na hanggat kaya ko, ibibigay ko. Hanggat kaya ng time ko, I'll be there for you once you need me. Na-welcome halos lahat. Actually, kung kung may CCTV lang ang bahay ko na open 24 hours, makikita nyo, labas-masok ang mga tao sa bahay ko. I-welcome lahat. Ang ko lang, it's just that may mga instances din na parang ako as a friend, ako sa mga nakakasama ko lagi sa bahay. Parang ko sa present. Pero mga hindi tayo na sabi mo, parang as a friend talaga, tamad po ako mag-chat. Kahit nanay at tatay, ito uulit-ulit na naman tayo. Nanay at tatay ko nga po, hindi ko po ma-replyan. Mga kapatid ko, hihingi ng hindi ko ma-replyan.
Alam na nila yan na I'm always there for them. Pag mga, alam ko naman pag mga sobrang importante na, pero yung mga high hello lang, hindi ko in-entertain ano yan. Kahit, ang mga ano ko lang naman, ikaw, Kyle, ilan lang, mukun sa kanila ha. Kasi sila naman, I don't have to cut them. Kasi alam naman nilang bahay ko, they can come anytime. Yun nga sabi ko, kahit nga ikaw at Anita, you can come to my house anytime you like. Hindi lang, siguro ko yung friend na pala reply. Oo. Siguro yun lang yung ano ko, may ano din, parang pangit na train. Pero anyway, sobrang yan ang ikahan na to, medyo mahaba na seryoso ka. Pero I'd like to hear your thoughts kung anong klaseng mga kaibigan kayo. Ito na lang, madam. Kung may isa kang kaibigan na gusto mo nang i-cut off ngayon, sino yun? Ako? Gumawa pa lang ako. Hindi, kaya ko. So, ayan, maraming salamat, girl, sa pagsama sa akin sa episode ng ating Balitaktakan today. I had so much fun. Thank you so much for sharing your knowledge. Dapat ka may pakapito eh. Tsaka ang saya tumigil yung ulan. Oh, thank you. May kapito. Okay na yun. Magdibatarol na lang. Hindi ba mag-anong upload like? Abangan nyo kasi may mga kanya-kanyang vlog kami. Si Aye, si Wala akong Emma, vlog, banding lang. ako, and si Teresa. Pero I think yung Teresa kasi camera niya to, microphone Tapos kung may ginamit LQ sila namin. kanina. Oo, kanina alam niyo ba, nag-away. Hindi kami nag-away. Okay naman ang away. Oo, hindi na O, kami diba? nagpansin. Nagka-impactahan sila. Hindi, feeling ko, madam, mas na-offend ka nung may camera. Kasi nung umpisang joke, wala yun, di ba? Ang kalinin nun talaga. I blame Aye and GM. Bakit ako kasama? Pinag-aaway nila tayo. Bakit ako kasama? Pinag-aaway nila Oo, tayo. Bakit ako kasama? Bakit mo binuksan yung camera? Hindi ako nagbukas. Ako talaga nagpaulit kasi nga sabi ko, pang reality, madam. Pero joke lang yun eh. Parang, Diba, ang ganda lang ng delivery ko. Wait lang. Oh. Nag-joke ka, Naging okay. artista naman silang Pag-joke ko, dalawa. hindi okay. Oh. Hey, madam, hindi mo Sinakyan nagigets ko yung nga yung inaano joke mo. Ni Ate Risa. Oh. Nung unang sinabi ni Ate Risa, Joke tumawa yun. pa tayo. Pero nung Binuksan niya, pinaulit ko dun siya nagalit nagalit. na. Yung may Kaya kay camera Ate na. Kasi, Risa ako kasi, kasi- mag-ano pa kami, mag-SF pa kami. Feeling ko natatakot si madam sa mga basher niya. Hindi ko na, ayoko lang na ano, parang, Basher. pero sa akin wala lang niya. Kasi for me, joke lang yun. Yung dineliver ko ng personal, maganda lang yung pagka-deliver ko. Mukha lang akong serious na, pero hindi ko yun minimin. Yung binuksan na ni GM, yung camera, Anong pinaulit ako, Teresa? magamit. Sabi Bakit pa niya may paulit-ulit yung context pa. pangalan Ano yung ko? context? Ano yung context? Oh. eto naman. Ay, yun. Nung, ako pa naman, pag inamihan ako na ano, kaya kung hindi magsalita the whole day. I mean, Baho niya. pero okay lang ako. I mean, hindi ako yung parang di ba, ganong klaseng kaibigan Yun din nga yung ako, problema guys. namin. Mabaho kasi. Ano Wait, na? sa tingin mo, maganda ba yung pagkakaibigan? O, di ba may follow-up, humaba na lalo yung vlog mo. Maganda ba na hindi mo sasabihin yung sama ng loob mo sa kaibigan mo, mamananahimik ka na lang? Ayoko magsalita on dapat. Kasi baka may masabi ako na hindi maganda, na hindi ko na kayang bawiin. So I'd rather compose myself and then take a time to breathe and then maybe later in life, mapag-usapan natin yung harap-harapan kasi ang mangyayari niyan, magkaklang tayo kasi pareho tayong inhit, pareho tayong mataas ang emotion. So I'd rather, Ako din, O, diba? confrontation ko. Eto nga. Confrontational. we have to accept the fact na we are built differently. Magkakaiba tayo ng DNA. Magkakaiba tayo kung paano natin i-deal ang isang bagay. If that's how you deal with things, iba ang ano ko. Dahil dyan, hanggang dito na lang ang vlog na ito. Maraming salamat sa panonood. And, ang yan may vlog. Don't skip ads. Skip the video. Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na ito. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na. Yun lang.